Posibleng maapektuhan ang pagdedesisyon ng mga kongresista sa mga reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte matapos niyang i-anunsyo ang pagtakbo sa pagkapangulo sa eleksyon 2028. Ayon kay Dr. Dennis Coronacion, Chairman ng Department of Political Science ng University of Santo Tomas, may ipinahiwatig na mensahe ang anunsyo ng pangalawang pangulo para sa mga miyembro ng Kamara. Sa tingin ni Coronacion, magdadalawang isip ang mga mambabatas sa kanilang magiging desisyon kaugnay sa impeachment complaint laban sa pangalawang pangulo. Mapapaisip sila, itutuloy ba natin ito, aprubahan ba natin ito impeachment complaint na to? Sakaling maging pangulo to, kasi uncertain naman yung mangyayari by 2028. Baka magantihan sila kung sakaling maging pangulo itong Vice President Sara Duterte. So may ganoong pangamba ang nasa-sense natin. Kahit sila nararamdaman nila na hindi sigurado, walang kasiguraduhan yung mangyayari sa 2028. Naniniwala naman ang Malacanang na gagampanan ng mga kongresista ang kanilang tungkulin sa pagtalakay sa impeachment complaint at hindi maapektuhan ang kanilang pagdedesisyon sa pag-anunsyo ni Vice President Duterte na tatakbo siya sa pagkapangulo. Hindi naman po siguro sila ganon kaduwag para lang matakot dahil nagdeklara lang ang isang tao na siya tatakbo sa pagka-presidente. Ang tinig ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro. Samantala, nariniwala naman si Coronacion na kinakabahan na si Pangulong Bongbong Marcos sa pagtakbo ng Vice Presidente sa eleksyon 2028. Maaari kasi umanong isipin ng Pangulo na gagantihan siya sakaling manalong Pangulo si Duterte lalo't mayroong matinding pinagdaanan ang relasyon ng dalawa na naging dahilan ng kanilang paghihiwalay ng landas. Hindi ko kakabahan na si President BBM, kasi by that time siya ay mag-step down from power. So, matindi yung pinagdaanan itong dalawang pamilya ito, ng administrasyon versus the Duterte family. Siguro, inisip na rin ng Pangulo, nagagantihan siya kung sakaling maging Pangulo itong si Vice President Sara Duterte. Considering kung ano yung pinagdaanan, yung hirap na pinagdaanan ni Vice President Duterte at saka ni former President Rodrigo Duterte. Ang tinig ni Dr. Dennis Coronacion, Chairman ng Department of Political Science ng University of Santo Tomas.